Bakit nga ba libu-libong Pilipino ang umaalis ng bansa para magtrabaho? Madalas, ang dahilan ay ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Walang kasigurudahan sa trabaho, mababa ang sahod, at kulang sa oportunidad na maghanap buhay. Kaya kahit mahirap at peligroso, sinusubukan nila ang kahit anong paraan para maiahon ang kanilang pamilya. 9 na taong kongresista, tagapagtaguyod ng karapatan at kaligtasan ng mga OFW. Tumitindig laban sa lahat ng forma ng abuso at pananamantala. Ako po si Lisa Masa. At ito ang Usapang Masa. Nagtatanggol sa kababaihan. Lisa Masa, tapang ng masa. Kasama natin sa ating laban. Lisa Masa, galing ng masa. Laban sa karahasan, pang-abuso at kahirapan. Noong 70s, sa gitna ng malalang krisis sa ekonomiya, pagtindi ng kahirapan, unemployment at paglobo ng utang ng gobyerno, ipinatupad ng diktadurang Marcos Sr. ang Labor Export Policy. Kasabay nito ang pagpasa ng Executive Order 857 na nag-utos ng 70% remittance mula sa sahod ng mga OFW. Ipinatupad ng mga sumunod na rehimen ang Labor Export Policy. Ito ang naging pangunahing job generation program sa halip na palakasin ang mga industriya ng Pilipinas para lumikha ng trabaho. Ayon mismo sa latest data ng Department of Migrant Workers, humigit kumulang 9,700 Filipinos kada araw ang umaalis ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit hindi nito nilulutas ang krisis sa trabaho habang inilalagay sa matinding pagsasamantala at panganib ang ating mga kababayang OFW. Dahil dito, maraming OFW ang nalubog sa utang at ang pinakamasaklapad dyan, sila rin ay karaniwang nagiging biktima ng abuso, panloloko at hatol ng kamatayan sa mga krimeng hindi naman nila ginawa. Ganito na lang ba talaga ang sitwasyon natin? Kailangan ba talagang umabot sa puntong iwanan ang pamilya para lang makaahon sa kahirapan? Mga kamasa, saksi ako sa maraming kwento ng hirap at abusong dinanas ng mga kababayan nating OFW. Hindi ko makakalimutan ang naging kaso ni Flor Contemplacion, isang domestic worker na binitay sa Singapore noong 1995. Naging simbolo siya ng kalbaryo ng maraming Pilipino na natutulak mga ibang bansa para magtrabaho. Kasama rin ako sa mga nangunang lumaban sa naging kaso ni Lisa Mamac noong 1987. Siya ay isang OFW na pinangakuan ng trabaho sa the Netherlands. Niloko ng recruiter at ginawang prostitute. Sa desperasyon, tumakas siya mula sa mapang-abusong recruiter. Umuwi siya dito sa Pilipinas at lumapit sa amin noon sa Gabriela. Ang sabi niya, gusto ko ng hustisya. Gusto kong maparusahan ang nag-recruit sa akin. Ang judge na tumulong sa kaso ni Lisa Mamac ay pinaslang. Naabsuelto ang recruiter at hindi nakakuha ng katarungan si Lisa Mamac dito mismo sa ating bansa. Ang mga kwentong ito ang naging inspirasyon ko na tumindig para sa mga OFW at mga kababaihan. Malakas ang suporta ng taong bayan para sa mga katulad ni Flor at Lisa. Naalala ko ang malalaking protesta na pinangunahan namin noon sa Gabriela at iba pang mga organisasyong tulad ng migrante. Kasabay ng mga protesta sa kalsada ay ang pagtutulak ko ng mga makabuluhang batas para sa ating mga OFW at kababaihan. Ako ang principal author ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na ginawang krimen ang trafficking. Kasama na ang sex trafficking. Isa rin sa mga batas na aking ipinaglaban sa Kongreso ang Magna Carta of Women na nagbibigay ng legal na proteksyon at suporta para sa mga kababaihan sa lampas 5 dekada ng Labor Export Policy. Halos di na mabilang ang mga kaso ng pagsasamantala at abuso. Maraming batas ang naipasa, ngunit nananatiling biktima
ang mga OFW, tulad ni Mary Jane Veloso. Si Mary Jane ay tubong Nueva Ecija at nanggaling sa pamilya ng mga OFW. Bago pa man siya makipagsapalaran sa ibang bansa, nauna nang naging OFW ang kanyang nanay na si Celia at mga kapatid. Lahat sila nakaranas ng abuso mula sa kanilang mga naging employer. Ikinulong si Mary Jane noong 2010 dahil sa natagpo ang illegal na droga na inilagay ng recruiters sa kanyang maleta nang hindi niya nalalaman. Noong 2015, siya ay nahatulan ng kamatayan sa Indonesia. Sa pangunguna ng mga organisasyong Migrante Philippines at Migrante International, lumakas ang suporta ng taong bayan. Tumagsa ang malalaking protesta para sagipin ang buhay ni Mary Jane. Kaya noong 2015 ay nailigtas siya mula sa firing squad. Matapos ang halos 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia, nakabalik na si Mary Jane dito sa Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon, siya ay nakakulong pa rin sa Philippine Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasama ng Migrante International at Migrante Philippines, karamay tayo ng kanyang buong pamilya sa patuloy na panawagan para sa kanyang full and absolute clemency. Naninindigan tayong si Mary Jane ay hindi kriminal. Siya ay biktima ng panloloko at kawalan ng trabaho sa bansa. Para sa marami pang katulad ni Mary Jane, hustisya ang ating sigaw. Kasabay ng ating panawagan kay President Marcos Jr. ng full and absolute clemency para kay Mary Jane Veloso ay ang pagbasura rin ng labor export policy. Lampas 50 taon na itong patakaran ng gobyerno. Wala namang nagbago sa kalagayan ng mahihirap na Pilipino. Patuloy ang pagtindi ng kahirapan at krisis sa trabaho habang lumolobo ang bilang ng mga OFW na nabibiktima ng trafficking at pang-aabuso. Ang kailangan natin ay disente at nakabubuhay na trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Ang ating plataporma sa Makabayan ay itayo at palakasin ang mga lokal na industriya at pasiglahin ang agrikultura upang lumikha ng trabaho at kabuhayan sa loob mismo ng ating bansa. Ipinaglalaban natin ang pagpapatupad ng 1,200 pesos daily minimum living wage para sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa at pagsasabatas ng National Minimum Wage. Posible ito kung mayroon tayong gobyernong naninindigan para sa mamamayan. Hindi tuta ng mga dayuhan, hindi protektor ng mga sindikato at totoong mga kriminal. Mga kamasa, maraming mga OFW ang naghihintay ng agarang aksyon ng gobyerno. Mga bagong bayani kung sila ay tawagin, ngunit etsepwera sa serbisyong publiko. Marami ang nakukulong sa mga krimeng hindi nila ginawa. Pinagsasamantalahan ng kanilang mga employer, dumaranas ng matinding abuso o di kaya'y umuuwi ng bansang nasa kabaong na. Ganito ang kalagayan ng ating mga kababayang OFW. Kaya naman nananatili akong kasama sa pagtataguyod ng makabayang pamahalaan na inuuna ang kapakanan ng ating mga kababayan. Salamin ng ating bawat laban, ang tapang ng masa at ang ating mga paninindigan. Hustisya para sa lahat ng biktima ng human trafficking. Trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Maraming salamat sa pakikinig. Kita-kits sa susunod na episode ng Usapang Masa! Nagtatanggol sa kababaihan, Lisa Masa, tapang ng masa. kasama natin sa ating laban. Lisa Masa, galing ng masa. Laban sa karahasan, pang-abuso at kahirapan.